Open our Bible on 1 Timothy, still in chapter number 4. Chapter number 4. 1 Timothy, chapter number 4. And we will read verses 6 hanggang verse number 9. 1 Timothy, chapter 4, verses 6 to 9. Say amen po kung nandiyan na tayo. Okay. Ready? Sabay-sabay na lang po nating basahin. Ready? Read. If thou put the brethren in remembrance of these things, thou shalt be a good minister of Jesus Christ, nourished up in the words of faith and of good doctrine, whereunto thou hast attained. But refuse profane and old wives' fables, and exercise thyself rather unto godliness. For bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come. This is a faithful saying, and worthy of all acceptation. Let us pray. Maraming Diyos, salamat po ngayong umaga po na ito. Pakasamahan niyo po kami sa aming pong pag-aaral ng inyong banal na salita. Gabayan niyo po bawat isa sa pakikinig ng iyong salita at nawa. May makuha po sila sa mga saints. They might be edified by the words that will be spoken and delivered this morning. Unto the unsaved and unregenerated who have not yet come to the knowledge of the truth through the Lord Jesus Christ, I pray na i-place po nilang kanilang faith kay Kristo. Salamat po dahil ang church po na ito, we have the liberty to preach the truth, to preach the gospel, to preach the death, burial, and resurrection of Christ. At nawa, kami po ay maging faithful to the things that we have received. Teach us, continue to give us understanding, and guide us today sa aming pong gagawin. In Christ's name we pray. Amen and amen. Tayo po ay makakaupo. Alright, malayo-layo na rin po yung atin pong natahak dito po sa 1 Timothy. And we come to verses 6 to 9. But before that, tignan niyo po yung sinabi niya on verse number 6. If thou put the brethren in remembrance of these things. So that harkens to the previous passages na atin pong tinalakay. At yun ay tumutukoy dun sa mga napag-aralan natin, particularly on things from verses 1 to 5. Now, last week, ang atin pong tinalakay is the issue of departing from the faith. Naalala niyo po yun? Okay? O nag-depart na tayo because of our sleep. Okay? So, ilagay ko lang, Okay, 1 Timothy, we will deal with 1 Timothy chapter 4, verses 6 to 9. And we will deal with a good minister. Okay, pwede rin ang title po nito. Nag-isipan ko pero ito na lang ilagay natin. But you could also entitle this message as Exercise unto Godliness. Exercise thyself unto godliness. Pero last week po, kagaya po na akin po nasabi in chapter 4, verses 1 to 5, atin pong tinalakay yung issue ng pag-depart, pag-alis sa pananampalataya. And not just from faith in general, but we have discussed the term the faith or the faith, mga kapatid. And I've discussed this thoroughly last week, and I hope na nasa remembrance pa rin natin yung mga bagay po na yon. At atin pong binigyan ng emphasis, atin pong binigyan ng diin na ang unang issue pagdating sa pananampalataya ay masagot natin yung tanong whether we be in the faith. In 2 Corinthians chapter 13 verse 5, there is a question espoused by the Apostle Paul, 2 Corinthians 13. At bawat isa po sa atin dito, napakahalaga na meron tayong sagot sa tanong na ito. Merong katanungan ang ating Apostol Pablo sa mga talata na ito sa 2 Corinthians chapter 13, and it is very important na meron tayong tamang sagot sa kanyang mga tanong. If we do not have the right answer to his questions, dalawang bagay, either hindi tayo ligtas, or pangalawa, tayo po ay nag-depart na sa pananampalataya.
Okay? So, two things that you need to realize is you need to have the right answer, and if you are saved, you need to be in the faith and keep standing on these truths. Ang sabi niya, sa verse number 5, 2 Corinthians chapter 13, examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. So this question is very serious. Itong mga katanungan po na ito, napakaseryoso niya, at hindi po ito dapat parang basahin mo lang at lagpasan mo, kundi dapat sagutin natin honestly sa ating mga sarili yung katanungan, ikaw ba nga talaga ay nasa pananampalataya? Paano mo papatunayan na ikaw ay nasa pananampalataya? Ang sabi ng Biblia, prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you? Papaanong si Jesucristo ay nasa inyo except kayo ay mga itinakwil or reprobates according to the Bible? So maliwanag po yung katanungan dito ni Apostle Paul. The question this morning, brethren, before you understand departing from the faith, paano ka magdi-depart sa isang bagay? Paano ka aalis sa isang lugar na hindi ka naman nanpunta doon? Amen. So kung ikaw ay, halimbawa, magdi-departure tayo dito mamaya, alis tayo sa lugar na ito, dahil nanggaling tayo dito. We departed from the church, we go to our own homes, bumalik tayo sa ating mga tahanan, and we could say that we departed from this place dahil nanggaling tayo sa lugar na ito. And if a person ay hindi pa siya nagpunta sa isang lugar, paano siya nga alis sa lugar na yon? It couldn't happen. But the thing na dinidiscuss ni Apostle Paul sa 1 Timothy 4, pwedeng mag-depart sa faith yung mga nandoon. Those that are in the faith, those that have placed their faith in the Lord Jesus Christ and thereby understood na ang kaligtasan ay hindi po sa ating gawa, kundi sa gawa ni Kristo Jesus, have the tendency to go out of the faith, have the tendency to depart from the faith. Napaka-posible po na nagsimula ang isang tao ng tama sa pananampalataya at natapos ng mali. That's the issue of departing from the faith. Okay? So I hope maintindihan po natin yan. So turn to Galatians chapter 1. Sapagat yung mga taga-Galacia ay mayroong parehas na problema. They have the same kind of problem wherein they have started aright. Nagsimula po sila ng tama sa pananampalataya at nagtapos po sila or kasalukuyan, kaya salamat sa Panginoon, merong correction ang salita ng Diyos through the Apostle Paul, kinorek yung kanilang doktrina na kung saan tinatahak na nila. Nagsimula sila ng tama, mga kapatid, pero kalagitnaan ng kanila pong takbuhin, sila po ay nagkaroon ng maling pag-unawa pagdating sa pananampalataya. Galatians chapter 1 verse 6 tayo magsisimula. Galatians chapter 1 verse 6. Okay, nandiyan po tayo. Sabi ng Bible, I marvel, that ye are so soon removed from Him that called you into the grace of Christ unto another gospel. So may tinawag. Sabi dito tinawag sa grace. Ano sabi niya? Grace of God, grace of Christ. Grace of Christ. Pero napunta sila saan? Imbis na dito sila magstay, napunta sila sa another gospel. Okay? It is very possible na naligtas ka, tama ang kaligtasan mo, pero kalaunan na iba ang iyong gospel. Okay? Napunta ka, nalipat. Sabi niya, verse number 7, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. So, pwede mong interchangeable. Pwede mong pagpalitin. Okay? Ano sabi niya? Verse number 7, gospel of Christ. So, grace of Christ, gospel of Christ. Pwede kang nagsimula dito sa gospel of Christ,
Pwede ka nagsimula sa grace of Christ, pero some way or another, ikaw ay napunta unto another gospel. Verse number 8, but though we, ito po ito yung declaration and a bold testimony of our apostle. Sabi niya, kahit kami pa, o anghel mula sa langit, angel from heaven, ay mangaral sa inyo ng iba, kahit na anong ibang ibanghelyo, any other gospel unto you, than that which we have preached unto you. Ano po ang kanya pong declaration? Let him be accursed. That's how serious the gospel issue is. Alam niyo po bakit, mga kapatid? Dahil kung ang isang tao mali yung kanyang pinaglagyan ng pananampalataya, ang issue po dito ay kung saan mapupunta yung kaluluwa ng tao. Kaya hindi pwedeng haphazard tayo pagdating sa gospel. Hindi pwedeng hindi tayo maingat sa pagdedeklar ng ebanghelyo ni Kristo. Bakit po? Posible na ang nadedeclare natin, another gospel, and maaring ikaw ligtas, pero kung ito yung daladala mong ebanghelyo, ibang ebanghelyo, ang taong sinisyaran mo, mapunta sa impyerno dahil tinulungan mo pa siya. Na i-place niya yung kanyang pananampalataya sa maling bagay. Amen. It is very, very important to be precise, accurate, and absolute pagdating po sa atin pong pangangaral ng ebanghelyo. Kaya naman ganoon na lamang yung masidhing pagpapaalala ni Apostle Pablo sa verse number 8, that even though, kahit sabi niya, kahit pa ako, in-include niya yung kanyang sarili. Ibig sabihin, kung naituro niya yung gospel before, and that gospel is the gospel of death, Christ's death, burial, and resurrection. Kung siya ay lumiban doon sa turo na yon, sabi, wag niyo akong pakinggan. Sumpain ako, including him. Bakit po? That's how serious the gospel issue is. Amen. You don't respect, hindi ang ating respeto, hindi lamang dun sa tao na nangangaral, kundi dun sa mensahe na kanyang daladala. Mga kapatid, napakahalaga na maging precise pagdating sa ebanghelyo dahil buhay po ng tao ang nakasalalay dito. It's a matter of life and death. At kung magkakamali tayo ng pangangaral ng ebanghelyo, mga kapatid, kargo mo yun. Kargo natin yun. Verse number 9. As we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. For do I now persuade men, sabi niya, or God? Or do I seek to please men? For if I yet pleased men, I should not be the servant of Christ. Brethren, preaching the gospel of Christ is a matter of serving God. It's a matter of pleasing our Lord. Okay? Now, the truth, tandaan po natin ito Pag nag-survey ka sa buong Bible, from Genesis to Revelation, palagi ang mga mananampalataya konti compared sa majority na mapapahamak. Take mo na lang yung panahon ni Noah, mga kapatid. Marami na rin pong tao nun, nung panahon na yon. Akala, simula pala ng Genesis, pero marami ng mga tao nun. Walang limit dun. Isipin mo, yung mga buhay nila, umaabot ng 900. Hindi natin alam yung childbearing years dun, kung umaabot ng hanggang 600, nanganganak pa rin. Imagine kung gaano karaming tao yung during the time ni Noah, pero ilan lang ang na-save during that time? 8 souls. 8 souls. Dahil 8 kaluluwa lang yung na-spare from that flood. Amen. Nandiyan po tayo? Kahit saan, kahit pumili ka ng kahit na anong time sa history of man and even in the future, may kita po natin that the quantity, yung bilang ng mga tao na maliligtas ay kokonti kumpara dun sa mga mapapahamak. Sabagat konti lamang yung pumipili sa katotohanan, konti lamang yung pumipili sa katwiran ng Diyos, more than the pleasures of this world. Amen. So, yun po yung nangyayari. Kaya, tama lang, sabi ni Apostle Paul dito, verse number 10, sino bang piniplease natin? Kung ang i-please natin ang tao, I should not be, sabi niya, the servant of Christ. But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. Talong ka sa chapter 3, Galatians chapter 3. We are in the issue of the faith, mga kapatid. We are in the issue of the faith. Examine yourselves whether ye be in the faith. Ikaw ba ay nasa pananampalataya na? Okay? Sa mga anak, children, wag nyo isipin dahil anak at papa nyo, mama nyo ligtas, kayo na rin ligtas. Aba,
Personal ang kaligtasan. Personal ang desisyon ng paglagay ng pananampalataya sa ginawa ni Kristo. Galatians chapter 3, verse 1. Look at this rebuke. Tingnan natin kung paano pinapagalitan ni Apostle Paul, kung masabi natin ganun, yung mga tao na ito, na kung saan tinuruan niya rin naman before. Pero, nagkamali nga sila sa kanilang, gitna ng kanilang faith, gitna ng kanilang pananampalataya, paglakad nila sa Panginoon, napunta sila sa maling katuruan. Ngayon, tignan niyo po kung paano sila sa watain ni Apostle Paul. Verse number 1, O foolish Galatians! Amen. Grabe ano? Sabihan niya ng mga tao doon, kamangmang nyo, ano? Kamangmang nyo. Sabi niya, O foolish Galatians, who hath bewitched you? Sinong nangkulam sa inyo? Preacher, totoo ba yung pangkukulam? Sabi nga ni Paul, who hath bewitched you? Alright? But, last week, diniscuss natin, di ba, seducing spirits and doctrines of devils. Tama? Tingnan nyo kung paano kapareha siya ng bewitching. How that devils themselves and seducing spirits could, mga kapatid, bewitch. Sinong nangkulam sa inyo that he should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ had been evidently set forth, crucified among you? May tanong siya, verse 2. This only would I learn of you. Receive ye the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith? Paano mo natanggap yung Espiritu? Paano mo natanggap yung Espiritu ng Diyos? Or, do you know na kapag naniwala ka sa gospel, marireceive mo yung Spirit of Christ? Maliwanag po in Ephesians 1:13, mga kapatid. Pag binasa natin, may kita nyo yun. Ang sabi niya, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe. Anong result? Ye were sealed with that Holy Spirit of promise. At papaano nagiging seal yung Holy Spirit is after ye believe. Pagkatapos mong naniwala and not just believing in vain, but believing the gospel of Christ. Pag pinaniwalaan mo yung ginawa ni Kristo para sa iyo, ang sabi ng Biblia, matatanggap mo or mapapasa iyo yung Espiritu ng Diyos. Kaya nagtatanong siya sa mga taga-Galatians kasi tinuruan niya na yung mga ito eh. Ang tanong niya sa kanila, paano niyo natanggap yung Espiritu? By the works of the law or by the hearing of faith? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amen. Kaya may mga naliligtas kahit kagaya nyo lamang po mga kapatid, nakaupo lang, nakikinig lang sa preaching. Pero the more na yung salita ng Diyos ay naipapangaral, the more na ang salita ng Diyos ay napoproclaim, the more na ang salita ng Diyos ay bumababa sa inyong mga tainga at naririnig nyo yung kalinawan ng katuruan tungkol kay Kristo Jesus. Merong mga naliligtas. Why? Because when they hear, they believe. When they listen, they put their faith in Christ. At nilagay nila yung kanilang pananampalataya not by the works of the law, but on Christ. Tignan niyo po, yung tanong niya pa, verse number 3. Are ye so foolish? Having begun in the Spirit, are ye now made perfect by the flesh? Have ye suffered so many things in vain, if it yet be in vain? He therefore that ministereth to you the Spirit and worketh miracles among you, doeth he it by the works of the law or by the hearing of faith? Now talon ka, verse 22. Chapter 3 pa rin, Galatians, but verse 22. But the Scripture had concluded all under sin. Do you believe that? The Scripture concluded all, lahat ay nasa ilalim ng kasalanan. All under sin. And therefore, isa sa mga bagay na kailangan mo ma-acknowledge bago ka maligtas. Alam niyo po, bakit maraming hindi na-save? Bakit maraming hindi nila natitiyak yung kanilang kaluluwa kung saan sila mapupunta? Bakit marami ang hindi sumasampalataya kay Kristo? Kasi walang pag-amin na sila ay guilty at karapat-dapat sa wrath of God. Amen. Even the noblest of people, mga kapatid, they deserve the wrath of God. Kahit yung iniisip natin na sobrang bait na tao, na parang hindi makabasag pinggan. Okay?
Kahit yung mga taong ganun na tumutulong sa kapwa, talagang napakababait ng kanilang mga puso. Tandaan po natin ito. All under sin. All under sin. Kahit yung sobrang babait, hindi natin sinasabing mali maging mabait. Pero kung ang tao, ang kanyang pag-asa ay nasa kanyang kabaitan, wala pong kaligtasan doon. Salvation is only found in Christ. Go outside of Christ, walang kaligtasan. Amen. Walang mas, pwedeng sabihin nyo ng mas ibang pamamaraan, pero that's the truth. If men will not place their faith in Christ, they are continually being condemned. At papunta sila sa kapahamakan. And that's the truth of the Bible. Amen. Bago mo ma-receive yung good news at tanggapin yung good news na yon, ang hirap tanggapin ng good news pag di mo naintindihan yung bad news. That there is a wrath na sa atin, nakapasailalim sa tao dahil tayo po ay nasa ilalim ng kasalanan. At lahat po tayo deserve dito. Walang exempted, I tell you. Walang exempted kahit isa. Even one person here is not exempted of that wrath because all are under sin and all are in Adam. Amen. But if you will place your faith in Christ, though your sin maybe, sabi ng Bible, scarlet ba yun? Or kahit gaano pa ka dilim yung kasalanan na meron ka, kung pagtitiwala mo kay Kristo ang iyong kaluluwa, masisave ka. Malilinis ka. Mapapatawad ka. Because salvation is not based on our goodness, but based on the goodness of God. Doon po yung nakabase, mga kaibigan, mga kapatid. Alright, so in Galatians chapter 3, verse 22, but the scripture had concluded all under sin, that the promise by faith of Jesus Christ, saan lang mapupunta yung pinangako na matatagpuan sa pananampalataya ni Kristo Jesus, na diniscuss din natin last week, might be given to them that believe. Might be given to them that believe. In order to receive the grace of Christ, ang response lang na hinihingi ng Diyos is to believe. Bakit? Because believing, according to Romans 4, to believe, it's not a work. Kung titignan natin yung Bible sa Romans 4, pero hindi na tayo pupunta doon for the sake of time, believing is not a work. It is an issue of trusting. Nagtiwala ka. Naniwala ka. At mga minamahal, that's our desire and sincerest desire. Tuwing tanghali, meron po tayo ditong kainan. Tama? Nagla-lunch tayo dito. But more than physical food, it will bring eternal joy to our hearts to know na ang bawat isa dito nakaupo, papuntang langit. Kung makakain ka man, mabusog ka namin ng pagkain dito every Sunday, pero mamiss mo si Kristo, nabigo kami, na ipakita sa'yo, isabihin sa'yo yung pangangailangan mo. Because our need is not physical only. Hindi po physical lang ang kailangan ng ating katawan. Hindi po physical lang kailangan ng tao. Dahil ang physical, it could perish. Any moment, mga kaibigan, mga kapatid, we could perish. Pero if the person, kung ang taong ito, nilagay niya na yung kanyang pagtitiwala kay Kristo, tagumpay na. Job well done. Why? Because meron na namang isang tao ang nakalaya mula sa tanikala ni Satanas. Mula sa bondage of sin, mula sa bondage na ito na nasa sanlibutan, praise be to God! Because the gospel light, mga kapatid, according to 2 Corinthians chapter 4, should shine unto them. And it will give understanding. Salamat sa Panginoon. Now, balik tayo doon sa ating binabasa. Galatians chapter 3. Kaya nakikiusap po kami sa inyo. Nawa, examine yourselves whether you be in the faith. Prove your own selves.
how that Jesus Christ was in you, except ye be reprobates. Mahirap na tumutuloy tayo sa buhay na ito, pero wala tayong kasiguruduhan tungkol sa ating buhay, tungkol sa kung saan mapupunta yung ating kaluluwa. Yun po yung aming prayer, yun yung aming beseeching. In Christ's stead, be ye reconciled to God. We are representing Christ. We are ambassadors for Christ. Dahil kung maging mabuti man kami sa inyo, sa kahit na anong pamamaraan, pero hindi namin nasabi sa inyo si Kristo, nadidefeat yung purpose kung bakit kami nabubuhay. Nadidefeat yung purpose kung bakit nabubuhay pang isang Kristiyano. Dahil ang isang Kristiyano dapat nabubuhay unto Him, which died and rose again para sa atin. Amen. So, in Galatians chapter 3, ibibigay to them that believe, verse 23, but before faith came, nasa chapter 3 pa rin po ako, we were kept under the law, shut up unto the faith. Ito yung tinutukoy natin, the faith, which should afterwards be revealed. Wherefore, the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. But after that faith is come, and I tell you, dumating na po yung faith na yon. Pwede na tayong manampalataya sa ginawa ni Kristo. Pwede na tayong maniwala sa ginawa lang ni Kristo at tayo'y maliligtas. That faith is already come. We are no longer under a schoolmaster. For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. I could say with confidence, I could say assuredly, mga kaibigan, mga kapatid, not because I'm a son of a pastor, not because I'm here at this church preaching, not because matagal na ako dito sa simbahan, I could tell you that I am a child of God. Bakit po? Because I place my faith in Christ Jesus alone and no other else. Walang iba akong nilagyan ng aking pananampalataya, not even my works, not even my faithfulness, kung meron man ako noon, but only in Christ, only in Christ. At kung hindi natin ilalagay yung ating pananampalataya kay Kristo, kahit gaano pa tayo kadibotong tao, we could not be saved. According to the Word of God. Napakaraming dibotong tao every year, every day, every Sunday. Meron silang debosyon sa Diyos. Pero it begs the question, how that Jesus Christ was in you? Paano? Nanampalataya ba sila kay Kristo lang? O kaya nila ginagawa yung kanilang debosyon ay dahil iniisip nila, ginagawa ko to para tanggapin ako ng Diyos. Mga kapatid, napakaraming deceive na tao. We pray you, dito sa munting lugar na kung saan tayo nagdadaos ng ating pong mga service, we pray you in Christ's stead, be reconciled to God. Only Christ, that's what we could offer you. Sabi nga ni Paul, wala siyang i-preach, save the cross of the Lord Jesus Christ. Anong i-preach natin? Anong i-preach natin sa tao, mga kapatid? Kung ang tao na to wala pang pagkakilala kay Kristo, ipipreach mo lang sa Kanya, si Kristo. Sapagkat si Kristo lang yung nagbayad ng ating mga kasalanan. And if you will not place your faith in Christ, you will still be lost. Kung pwede lang maligtas talaga sa kabaitan, ang dami ng ligtas, ano? Pero wala po eh. We are bound by the truth of God's Word. At kung mahahanapan mo ko ng verse sa Bible na sa panahon natin ngayon, kailangan mo lang maging mabait para maligtas, ay susuportahan kita. Pero pag wala kang nakita, ang maliwanag dito, kaibigan, ang maliwanag dito, si Kristo lang ang tagapagligtas. Wala nang iba. Yung ginawa niya lang ang kabayaran sa kasalanan. Wala nang iba. Hindi yung ginawa natin. Amen. And we are preaching na yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, kung paano siyang namatay, tinigis ang kanyang banal na dugo, inilibing sa ikatlong araw na buhay na magmuli. Yung death, burial, and resurrection of Christ, ang sinasabi ng Biblia, papaniwalaan mo lang. At ikaw na ay magkakamit ng buhay na walang hanggan, ikaw na ay magiging anak ng Diyos, ikaw na ay justified according to the Word of God. Amen. You could confidently say na na-receive mo yung Spirit. Preacher, di ko naramdaman. Regardless, ang katotohanan, di mo naman kailangan ma-feel para masabing totoo. Di mo naman kailangan ma-feel na feel ko, tama yung 2 plus 2 equals 4. Hindi ko feel eh. Walang pakialam yung katotohanan dun sa feelings mo kung hindi nga nasa katotohanan.
The truth doesn't care about the feelings of men. Kung sinabi ng Word of God, ganto masave, ganto masave. At kung sinabi ng Word of God na ang Holy Spirit bababa sa kanila na mga naniwala kay Kristo Jesus, bababa yun, titira yun. Amen. Regardless of our feelings. Kahit di mo pa na-feel, if you believe what Christ did for you, welcome to the family of God. Amen. Yun lang ang talagang welcome. No? Yes, pwede namin kayo i-welcome sa Shining Light Baptist Church. Pero mas maganda yata yung welcome ka sa body of Christ. Because you have now received Jesus Christ through the gospel. Paano mo siya natanggap? Through the gospel. Nung pinaniwalaan mo, natanggap mo si Kristo. Amen. Believe the gospel and you will be saved. And you will be, ito nga yun, saka ka mapupunta sa faith. Kapag pinaniwalaan mo lang yung ginawa ni Kristo at wala na pong iba. Otherwise, hindi po tayo nasa faith kung hindi po tayo nanampalataya kay Kristo Jesus at sa Kanyang ginawa lamang. Dapat po tayo ay nasa parehas. We are on the same page or understanding about this matter. Ephesians 4. Actually, kalooban ng Diyos na tayo ay magkaroon ng isa, nagkakaisa. Okay? Na pananampalataya. Ephesians 4:13. Anong sabi ng Bible? Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. You see? Yun yung desire ng Diyos, na tayo ay merong unity of the faith. Unity of the faith. Mahalaga na tayo po ay pare-parehas ng pinaniniwalaan. Pwede po bang marinig yung amen ng mga naniniwala din na ang kaligtasan ay nagtiwala ka lang kay Kristo sa Kanyang ginawa? Amen. Then we have mutual faith. Okay? Meron tayong parehas na pananampalataya. Iyan yung gusto ng Diyos. Unity of the faith. Tignan nyo, Romans 1:12. That's also Apostle Paul's desire sa mga taga-Rome. Romans 1 verse number 12. And look, tignan nyo po kung ano yung magiging resulta kay Apostle Paul. Ito natin, ano yung mararamdaman ni Apostle Paul? Mahalaga rin pala yung feelings, pero hindi mo dun ilalagay yung faith mo, ha? Okay? Romans 1 verse number 12. Anong sabi ng Bible? That is, that I may be comforted together with you by the mutual faith, both of you and me. Para sa isa nagtuturo, it's a great comfort to our hearts na malaman ng ating faith parehas. Ang sabi niya, that is that I may be comforted together with you by the mutual faith, both of you and me. Amen. Kasi confusion yun kung ang testimony natin, ang ginawa lang ni Kristo ang makapagliligtas, si Kristo lang ang tagapagligtas, at paniwalaan mo lang ang kanyang ginawa, ikaw ay maliligtas. Confusion yun kung may iba kang testimony. Kung ang ating pananampalatayanan na ibang bagay o ibang pamamaraan, mga kapatid, that's confusion. That's not mutual faith. That's different faith. Pero, nagiging comfort sa heart, especially nang nagtuturo ng Bible to the minister of God, na yung mga tao na kanyang tinuturuan, meron ng mutual faith. Kung ano yung kanyang pananampalataya, ganun din yung inyong pananampalataya. Alam nyo, marami sa atin dito, wais. Bakit? Tanungin mo paano masave, alam mo na rin sabihin finish work of Christ. Wow, galing. Galing, amen. Mapasaya naman tayo. Finish work of Christ. Usisain mo yung finish work of Christ niya. Kung ano yung tinutukoy niyang finish work of Christ, may dagdag. May dagdag. Hindi talaga ginawa lang ni Kristo, kundi may dagdag yung ginawa niya. Mga kapatid, examine yourselves, whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. We need to be established in this doctrine, or else
we could not strive together and labor together. Alam niyo po kung bakit? Kasi dito, sige nyo, Philippians 1. Meron ditong desire si Apostle Paul. Philippians chapter 1 verse 27. And that is, anong sabi dito? Philippians 1:27, meron siyang desire. Meron siyang gustong makita. Meron siyang gustong mamalas doon sa kanyang mga tao na kanyang tinuruan. Anong sabi ng Philippians 1:27? Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind. Listen, striving together for the faith of the gospel. How could we strive together? Paano tayo magsuserve parehas? Paano tayo maglilingkod ng magkasama if we are not striving for the same thing? Kung magkaiba tayo, no? Ang sabi niya, striving together for the faith of the gospel. Mga kapatid, pag naintindihan mo yun, it's not by works. It's not by human merit. It's only through Christ. Amen. Na ang kaligtasan ng ating kaluluwa na ibigay sa atin, napasa atin, hindi po dahil sa ating katapatan sa Diyos, kundi dahil sa katapatan ng Diyos. Amen. So the faith of the gospel, we could not strive together if we are not on the same page regarding this matter. So we must keep this doctrine, mga kapatid. If other things na hindi mo maintindihan on this message, please know this. Know that you are saved. Pag naintindihan mo yan, lalago ka. Kasi ang taong hindi ligtas, hindi yan lalago ng tama sa Panginoong Yesus. Ang sabi ng Biblia, possible na ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Maraming ganon. Maraming nag-church na ganon. Maraming alam sa Bible. Tanungin mo kung paano naligtas. Hindi niya alam. Or, ang sabihin niya sa'yo, ang magtiis hanggang sa wakas, maliligtas. Bakit? Saan niya kinuha yun? Nasa Bible din yun eh. Pero hindi niya alam kung saan yun applicable. Why? Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Amen. So, dapat yan ay isa sa mga bagay at pinaka-importante, masasabi ko po isa sa pinaka-importanteng doktrina na kailangan mo malaman. Bakit? Sapagat kung mali ang unawa mo dyan, abay, kaibigan naman, minamahal, meron pong impyerno naghihintay. You cannot afford to be wrong on the gospel. Kung magkamali ka na sa kahit na anong alam mo sa Bible, wag lang sa kaligtasan. Okay? Magkamali ka na sa lahat, hindi ko sinasabing okay yun pero kung magkamali ka man sa ibang issue, pero nagkamali ka sa salvation, naku po. Malaking problema. Malaking problema. Now, 1 Timothy 4, balik tayo sa ating text. Okay? So atin pong sinurvey yung ating tinalakay last week and I hope it is clear to us that the foundation of our faith should be clear. Maliwanag dapat ng ating nakatungtong yung ating faith on the grace of Christ and the gospel of Christ. And the method by which tayo po ay nasave is by believing. Dapat klaro tayo dyan, dapat mutual faith tayo dyan. So, 1 Timothy chapter 4, sinabi niya in verse number 6, kay Timothy, if thou put the brethren in remembrance of these things, thou shalt be a good minister of Jesus Christ, nourished up in the words of faith and of good doctrine whereunto thou hast attained. Binigay ko rin po sa inyo last week yung 3 M. Kung naaalala nyo pa po yun. 3 M's of apostasy. Na matatagpuan natin in verses 1 to 5. Tinignan natin yung means, yung motivation, at yung manifestation ng apostasy. Alam natin na yung means ng apostasy ay yung seducing spirits and doctrines of devils. Na kapag tayo ay napunta sa ganung bagay, ay dire-diretso po ito. Yung mangyayari sa atin. Now, the motivation ay yung matatagpuan natin doon sa verse number 2 is speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron.
Na-discuss na rin po natin ito on our past lessons. Mahalaga yung merong good conscience before God. Amen. Yung klaro yung ating konsensya before the Almighty God. Now, the manifestation of apostasy, according to this verse or verses, is sa verse number 3. Forbidding to marry and commanding to abstain from meats. At ang sabi ng Bible, which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. For every creature of God is good and nothing to be refused, if it be received with thanksgiving. Maliwanag po ba yun? Bayawak? Ano? No. Wag. Right? So sabi ng Bible, lahat, every creature of God, good, sabi ng Bible. Nothing to be refused. Kung kaya mong kainin, ha? If it be received with thanksgiving. For it is sanctified by the word of God and prayer. The problem is, may mga churches, even nowadays, kasi nga sinabi ng Bible na yun ay manifestation, mga kapatid. Yun yung, may kita mo yun. Malalaman mo yun. Yan, mahalata mo. May mga churches which teaches na kapag ikaw ay hindi vegetarian, hindi ka spiritual. Okay? May ganun talaga. Nakalungkot man isipin, ano? Na ang spirituality na may measure sa kinakain mo. Okay? So, and also, one of the manifestation as well is forbidding to marry. And we know the spirit of our day is spirit of our time. Okay? Talagang against po yan sa mga bagay na yan. Against po yung espiritu ng panahon na ito sa marriage. But listen in Hebrews, marriage is honorable in all, and the bed undefiled. Amen. So, kalooban ng Diyos na meron pong marriage at hindi po yan inaalis sapagkat yun din ay nagpapakita, yung relationship ng husband and wife is the picture of Christ and the church. Si Kristo yung head and the church is His body. At pinipicture yun ng husband, which is the head, and the wife ay yung submitted to the husband. Why? Because it pictures yung submission din ng church kay Kristo Jesus. Amen. So, patuloy po yan. Remember this, mga kapatid. Napakaraming verse pagdating po sa pamilya, pagdating po sa relationship ng husband and wife sa Bible. Kasi po, inaatake po ng kaaway ang family. Amen. Patuloy po yung kanyang pong pag-atake. Walang gustong matino si Satan. Walang gustong matino. Gusto niya, masira ang pamilya. Gusto niya masira. Bakit? Pag sira ang pamilya, talagang grabe yung distraction na marireceive kahit ng mga anak. Hindi lang yung mag-asawa po, kundi marami pong apektado, mga kaibigan, mga kapatid. And that's, if we will not listen to the Word of God, kung hindi tayo mag-adhere to the teaching of the Word of God, mga kapatid, we could not change the past. Tandaan po natin yan. Hindi totoo yung mga, kahit ano pang gusto natin, hindi totoo yung mga time machine na babalik ka sa past, papaguhin mo yung nangyari doon, tapos babalik ka. Walang ganon. Amen. Ang sabi lang ng Bible, forgetting those things which are behind. Pero what we could do now is become aware na meron palang ganong ginagawa si Satan. So that our present situation and the future ng atin pong pwedeng mga tao na ating maimpluwensyahan, mga anak, di ba? They must know the truth and the truth will make them free. Dahil wala na yung past di naman natin mabago, pero yung present pwede pa. Amen. Yung present pwede pa. At walang iba kang solusyon dyan kundi salita po ng Diyos. Renewing of the mind. Renewing of the mind lang. So, ang sabi niya sa 1 Timothy 4, kung ilalagay daw yung mga kapatiran in remembrance of these things, yun yung mga bagay doon sa verses 1 to 5 na sinabi natin kanina, magiging good minister daw po ang isang tao. Even si Timothy. Sabi niya, thou shalt be a good minister of Jesus Christ, nourished up in the words of faith and of good doctrine. What things? Diniscuss na natin. Departing from the faith, reality of the active participation of devils and spirits in dissemination of ungodly doctrines, forbidding to marry, which is honorable in a picture of Christ in the church, commanding to abstain from meats which God had created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth, disputing the brethren in remembrance.
So kailangan may constant reminder po. Kaya tayo pinapaalalahanan sa church. Kaya tayo patuloy pinapaalalahanan sa preaching. Why? Dahil tayo po ay may tendency makalimot. Amen. Ayaw umamin ng iba. Amen. May tendency tayo makalimot. It is a clear indicator. Kung tayo ay maging i-constantly remind natin ang tao, we will become a good minister. Sabi ng verse. For we are not as many, sabi ng 2 Corinthians 2:17, which corrupt the word of God. But as of sincerity, but as of God, in the sight of God, speak we in Christ. So dun tayo sa nourish up in the words of faith and of good doctrine, whereunto thou was attained. Balik ka sa chapter 1 ng Timothy. 1 Timothy 1:18. Babasahin ko lamang po dito. Sa dulo po, ang sabi niya kay Timothy, ang sabi ni Paul kay Timothy, this charge I commit unto thee, son Timothy, according to the prophecies which went before on thee, that thou by them mightest war a good warfare. Nakita niyo po yon? So gusto niya, si Timothy mag-war ng good warfare. Now, kung hindi tayo nag-ooperate, balik ka naman sa chapter 4, chapter 3, verse 16, kung di tayo nag-ooperate sa mystery of godliness, kung hindi tayo nag-ooperate within that realm or within that understanding, mga kapatid, at wala tayong understanding of the faith and doctrine specially delivered by the Apostle Paul, we could not be nourished up in the words of faith and of good doctrine. Hindi po yun matutupad. Dahil nagdi-depart tayo doon sa pananampalataya. I fear tayo ay manonorish sa ibang bagay. At ang sabi ng Colossians 2:8, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit. Tiga mo, puntahan na lang natin para di tayo magkamali. Colossians chapter 2 verse 8. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Mga kapatid, nawa maliwanag sa atin, simula kanina nagpipreach tayo dito. Maliwanag ba sa atin kung sino yung pinipreach? Is it clear kung sino na itataas when we preach? It should be Christ. And it's all about Christ. Tandaan po natin, without Him, wala tayo. Without Christ, wala ka. If ever tayo ay magte-testimony, if ever tayo ay mag-istatayo para magsabi ng mga ginagawa ng Diyos, always, don't put glory in yourself. Always say, I am what I am by the grace of God. Because of Christ. Kaya tayo naligtas? Because of Christ. Bakit tayo merong kaligtasan? Dahil sa ginawa ni Kristo. Paano tayo naligtas? Kasi ginawa na ni Kristo para paniwalaan mo na lang. Amen. Where's the glory? Sa atin? No. In Christ alone. Kaya may kita natin sa mga kinakanta natin, malimit tayong magpaawit dito buong linggo or every Sunday. Malimit ka na hindi mababanggit si Kristo sa kahit anong kanta. Amen. Why? Kasi siya yung sentro, mga kapatid eh. Christ is... Pag si Kristo yung laman ng buhay natin, pag si Kristo yung sinisik nating i-glory, mga kapatid, we're becoming spiritual, we're becoming godly, we're becoming more and more like Christ. Amen. Ang ganda tignan kung ang lahat tayo dito Christ-like at godly, mga kapatid. Sabi ng iba, pangarap na lang yan, preacher. Pero hindi po, mga kapatid, if you allow the Word of God to work effectually, possible yun. Ang hindi lang naman gagana yun sa mga hindi maniniwala eh. Kasi sa Thessalonians, sabi niya, effectually work also in them that believe. Okay? So, 1 Timothy 4, balik tayo doon, verse 7. Malapit na po tayo, mga kapatid. Ano po? Malapit na tayong gumitna. Alright, sabi niya, but refuse profane and old wives' fables, and exercise thyself rather unto godliness. So ang fables po, mga kwento ba?
No, sa Bible, sa 1 Timothy 1:4, 4:7, 2 Timothy 4:4, Titus 1:14, 2 Peter 1:16, ang fables po ay lahat 'yon negative. Negative. Okay? Kasi ang fables, ito ko na lang ilagay, ang sabi ng scripture, it turn from the truth. Umiikot, tumatalikod, umaalis, It turn from the truth. Yun yung fables, yun yung sinabi ng Bible tungkol po doon. Pero sabi ng Bible, wag daw doon. I-refuse daw yun. Wag ka mag-adhere doon. Ang gawin mo, ito. Exercise thyself rather unto godliness. Exercise thyself rather unto godliness. Now ito, naalala niyo po yung definition ng godliness? Na binigay po natin? Okay? Do you remember the definition of godliness na atin pong diniscuss from the past? Okay? Think like God does, do what God does, and labor together with God. Ang pag-iisip natin nagiging katulad sa Diyos. Ang ginagawa natin ay yung ginagawa ng Diyos. At yung atin pong paglilingkod ay yung bagay kung saan nagbibuild din ang Diyos sa panahon po natin ngayon. Now, kung sinabi ng Bible na exercise daw tayo, exercise thyself rather unto godliness, and it is the will of God na talagang mag-exercise tayo unto godliness, imposible po yung gawin kung tayo po ay ignorante sa doktrina tungkol doon. Imposible po. Merong mga tao na inherently mabait. Mabait ba? Mabait talaga. Hingan mo ng candy, bigyan ka ng pajibar. Mga ganyan. Mga ganyan bait. May mga tao po na sadyang mabait sila. Pero kung susundin mo yung Biblia, yet sabihin natin na di-display nila yung attribute ng Diyos na goodness, pero they are not godly. Okay? They are not yet godly. Bakit? Because godliness, ang issue ng godliness, ay ito pong mga bagay na ito. At hindi ito mangyayari kung una, hindi ligtas ang tao, yun kailangan, kaya dinidiscuss natin ito eh. Kasi kailangan ligtas muna yung tao eh. Una, ligtas muna ang tao, at pangalawa, naintindihan niyo yung doktrina tungkol sa godliness. Okay? So, 2 Corinthians 11, verse 12. Second Corinthians 11, verse 12. Papakita ko lamang po sa inyo yung reality. And I hope, paniwalaan nyo po yung binabasa natin sapagkat salita po ito ng Diyos. Hindi po ito salita ng tao. Pakinggan nyo po. Chapter 11, 2 Corinthians, verses 12 to 15. But what I do, that I will do, that I may cut off occasion from them which desire occasion, that wherein they glory, they may be found even as we. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. How could you detect? And how could we know na ang isang tao, minister of righteousness siya, pero kay Satan siya nag-work? Hindi para sa Diyos. Kasi anong sabi ng Bible? False apostle yun, deceitful worker yun, nagtatransform into the apostle of Christ. At sabi ng verse 14, wag na kayo magtaka, si Satanas nga nagtatransform into an angel of light. What will be the tool of a Christian? Mga kapatid, anong laban mo sa deception? Only the truth of God.
Kung alam mo yung truth, hindi ka madideceive. Rightly dividing the word of truth. Kaya kailangan talaga mga kapatid, nag-aaral tayo ng word of God. Bakit? Para hindi ka madideceive, hindi ka madadaya, hindi ka masisilo. Pag tayo ay hindi nag-aral ng word of God, we could be deceived. But if we are studying the word of God rightly divided, mga kapatid, you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. We could not afford being in the dark. We could not afford to ignorantly worship God, kagaya ng mga Athenians. Nag-worship naman sila sa Diyos, pero ignorantly. Kabilang lang sa napakarami nilang mga Diyos-Diyosan. To the unknown God, whom ye ignorantly worship. To think, do, and labor with God requires personal knowledge and understanding of doctrines. That is why we study the Word of God and not just push everyone else to do things. Alam niyo po, pwede naman linggo-linggo ang i-preach ko lamang po sa inyo. Ano po? Ay, tara, mag-soul winning tayo. Tara, mag-distribute tayo ng tracts. Tara, maglingkod tayo. Pwedeng ganun lang i-preach natin. Pero bakit pumupunta pa tayo sa verse by verse by verse by verse na napakahirap aralin? Bakit? Because we care for the truth. Yung katotohanan, mga kapatid. Why? Pag yung truth na ito naintindihan natin, hindi ko kailangan kayo i-push mag-soul winning, mga kapatid. Pag alam mo sa sarili mo, yung dala-dala mong mensahe, napakahalaga. Kailangan pa bang tulak yung tao na yan? Hindi na. Magpipreach yan mag-isa, mag-soul winning yan mag-isa. Why? Because Christ. Hindi papayag si Kristo na nasa sa Kanya na hindi siya nagsasalita tungkol sa Kanya. Amen. Yun pala isa sa solusyon, mga kapatid. Minsan, ang problema tayo, bakit di tayo faithful? Bakit parang tamad-tamad tayo sa ministry? Parang wala tayong gana maglingkod sa Panginoon? Kulang tayo sa Word of God sa ating puso. Pag meron tayong Word of God sa ating puso, gaganahan ka. Amen. Gaganahan tayo. Bakit? Kasi mag-work yun eh. Meron po kasing tinatawag ang Bible na work of God sa isang believer. Work of God yun. Hindi work ng tao yun, ha? Yes, ginagamit ng Diyos yung minister. Yes, ginagamit ng church, ng Diyos yung evangelist. Yes, ginagamit ng Diyos yung pastor. Pero, kapag nagawa na ng pastor, ng preacher, ng evangelist yung kanyang trabaho sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, tapos yung isang believer, ninanamnam niya yung mga verse na inaral. Pinag-aaralan niya personally, gusto niya malaman yung truth, nag-work yung Diyos sa kanya. Magulat ka na lang isang araw, yung isang mananampalataya, pag nagsalita siya, iba na ito magsalita. Hindi na siya kagaya ng dati. Hindi dahil tumatanda lang siya o nagkakaedad lang siya, kundi si Kristo nagmamature sa kanya. Christ is being formed in that person. Kaya pag nagsasalita siya, magulat ka, siya ba talaga ito nagsasalita na to? That's Christ living in that man. Christ in us. Christ in you, the hope of glory. Romans 12, 1-2. Ito, gasgas na tong verse na to. Pero mga kapatid, sa sobrang gasgas nito, ang hirap nitong i-apply. Anong sabi niya? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Bakit nasasabi ni Apostle Paul yan sa isang mananampalataya? Bakit kaya niyang sabihin na ihain nyo yung inyong mga katawan? Busy sila, marami silang ginagawa, yung buhay nila tambak ng trabaho. Paano mo pa sasabihin na ialay yung katawan niya para sa Panginoon, mga kapatid? Kasi yung doktrina kumilos. Yung salita ng Diyos kumilos sa tao na yun na kahit gaano kahirap ang buhay, mas mahalaga si Kristo sa kanya. Amen. Because there's a world that needs to hear the gospel message. There's a world that needs to hear the gospel of Christ. And there's a God who needs to be glorified in our lives. One day, mga kapatid, we will leave everything behind. Kahit gaano ka-depressing yung katotohanan na yon, iiwanan po natin lahat dito. Wala po tayong madadala. Sabi ni Job, naked came I of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. That's the truth. Kahit noong panahon niya, hanggang sa panahon natin, wala tayong madadala. Bumating ka sa sanlibutan na ito, hubad ka at wala ka, muha, wala. At babalik tayo one day sa Ama. If you are saved,
wala ka ring bit-bit, kundi yung ginawa mo lang para kay Kristo. Amen. Our worldly pursuits will not be remembered in heaven, mga kapatid. No. Our recognition dito sa lupa, wala yan doon. Pero what you have done in Christ, that will be remembered. Yan po ang reward ng Diyos. Kaya sabi niya, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of the mind, of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Di ko alam kung sa dami po ito pong crowd na ito, madami na to. Amen. At sa dami ng crowd natin this morning, I don't know kung anong tumatakbo sa isipan nyo tungkol sa pinipreach ko dito ngayon. Maybe, inisip nyo, ito si preacher, baliw to eh. And maybe that will be the reputation of those who preach Christ. Sa pamdinig ng sanlibutan, baliw talaga yung mga nagpipreach. Isipin mo ba naman, ang dami mong pwedeng gawin ng linggo, nandito ka, baliw ka din. Diba? Pero hindi po, why we are fools for Christ's sake. Alam natin kung sino sinampalatayanan natin. Alam natin kung bakit tayo nandito, not because of us, but because of Him. Amen. So, ang renewing of the mind nangyayari as more na ang Word of God na may minister sa atin, naririnig natin, unti-unti, nababago yung ating isipan, at nalalaman mo, ito palang kalooban ng Diyos at hindi ito. Renewing of the mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will. Balik tayo sa ating text. Lapit na po tayo. We are rushing. 1 Timothy 4, anong sabi niya? Sabi niya in verse number 8. For bodily exercise profiteth little. Kaya ako, sobrang liit lang ng profit nun. Binaliwala ako na eh. Mamaya, may gets nyo na. So, for bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that thou is, and of that which is to come. Kung marami po sa atin, more and more of us will be godly. I'm telling you mga kapatid, kung more and more sa ating mga mananampalataya will appreciate the doctrine of godliness and will understand godliness, ang epekto po nito ito. Ang mga tatay, magiging motivated po sila. They will be motivated to work and to lead their homes with godly authority and not tyranny. Amen. Mothers and wives will submit to their husbands and will love their children. Children will obey and honor their parents. Christians will be bold in their witness of Christ. Christians will manifest the fruit of the Spirit. Christians will be diligent to study the Word of God and apply truths in their daily walk. Faithfulness to Christ will be obvious. Laborers for Christ will increase. A healthy atmosphere of edification and care for one another will be visible. I'm telling you, that's the effect of godliness. Kung magiging godly tayo, mga kapatid, yan yung hinahanap mong motivation sa buhay. Yung gana. Okay? Basta atin, wala nang gana din. Maybe na-discourage na rin tayo, ang daming discouragement sa buhay, ang daming trials, ang daming temptation, ang daming mga problema, patong-patong, di na masolusyunan. Amen. But praise be to God dahil Thy word have I hid in mine heart, that I may not sin against thee. At yung word of God na na-instill sa ating minds, na na-minister sa atin, I'm telling you, that will effectively work also in you that believe. Alam niyo po si Apostle Paul, kung merong faithful na tao, masabi mo si Paul na yun eh. He's so faithful. Pero tignan niyo yung outlook niya sa buhay. Kinulong po siya ha. Kinulong siya. Bakit? Hindi dahil nagnakaw siya, hindi dahil masama siyang tao, hindi dahil meron siyang krimen na nakumit. Nakulong siya dahil pinangaral niya si Kristo. Yun yung kaso niya. Ang iniisip sa kanya, nanggugulo siya. Kasi nga naman, i-preach mo si Kristo sa mga Diyos-Diyosan, sa Athens, sa Rome, mga kapatid, malaking problema talaga yun. Kasi in-preach niya, isa lang ang tunay na Diyos, ang daming Diyos na pinaniniwalaan ng mga tao na yun. Amen. So ang kaso niya ay pinangaral niya si Kristo. Pero alam mo, si Paul yung nakulong na, ang saya-saya pa rin. Siya pang nagsabi sa mga mananampalataya na hindi nakakulong, rejoice evermore. Ironic ano? Parang,
Nasa tama ka bang pag-iisip? Alam mo ba't ganun yung heart niya? Sapagkat sabi niya, I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Yes, sa lupa, maring hindi na nakita ng tao kung ano yung ginagawa niya. Maring hindi mo na mabilang yung kanyang labor at sabihin mo, failure siya sa ministry. Bakit? Nagsimula siya ng andaming church na nasimulan sa dulo na kulong. Anong success doon? Sa paningin ng tao, failure yun. Pero sa paningin ng Diyos, at sa alam ni Paul, sa doctrine na sa kanyang puso, success to. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Mga kapatid, sa ministry, itong doktrina natin, hindi madali ang tayuan. I'm telling you, sinabi din ng Bible ko ano mangyayari. All that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Sure yun, lahat. Lahat ng mga magiging godly, ang sabi ng Biblia, shall suffer persecution. Kaya tendency talaga, wag na lang natin ituro yan or kahit alam mo yan, kahit alam mo yung doktrina ng gospel, kahit alam mo kung paano maligtas, tameme ka lang. Wag ko na lang i-share, baka maka-offend. But that's living in godliness. Paano ka maging godly kung hindi mo gagawin kung ano yung ginagawa ng Diyos? And if laboring together with God means being foolish in the sight of the world. Amen. Yung isipin ka na parang wala kang alam, yung isipin ka na parang ikaw ay mangmang, yung isipin ka na parang lahat na ng bukang bibig mo, Kristo. Ano naman? Christ is all and in all. Amen. Mas mainam na mapahiya ka sa sanlibutan kaysa sa Diyos ka mapahiya. Amen. Hindi po madali mga kapatid. I'm telling you, just a practical example. Alam to ng mga kasama ko kasi, nung nagsisimula kami mag-street preaching mga kapatid, when we started street preaching, hiyang-hiya kami. Hiyang-hiya kami. Lahat kami. Alam mo yung magsasabi ka lang, Jesus saves! Tapos parang wala nangyari. Ikaw naman. Kurt, Jesus saves. Kaiser, Jesus saves. Alam mo yung hiya ka, nung nag-uumpisa, ganun po talaga, parang nakakahiya naman. Pero as you go along, pag natututo ka, masasabi mo, hindi pala nakakahiya yun. Yes, mapapahiya ka sa ibang tao, titignan ka nila, pero aanhin mo yung sasabihin ng tao, naglilingkod ka naman para sa Panginoon. So, in that regard, natuto hanggat, praise the Lord. Amen. Itong mga to, kaya na nila mag-preach yan, kahit iwanan ko lang sila doon. Amen, kaya na nila. Bakit? Natutunan nila, minsan, sanayan lang din, pero pag naintindihan mo yung doktrina, the love of Christ constraineth us. Yung pag-ibig ni Kristo na nasa sa kanila, hindi ko alam kung flesh lang yung ginagawa nila or spiritual. Pero kung ginagawa nila yung para sa Panginoon na yung pag-ibig ni Kristo nasa puso nila, mga kapatid, may reward yun sa Diyos. May reward yun sa Diyos. And maybe, street preaching, di naman para sa lahat yon, but it's one way of witnessing. Kung ang pag-witness mo personal, gawin mo. Amen. Para sa Panginoon yon. Hindi naman talaga lahat mag-i-street preacher, di po natin ini-encourage na mga babae. Wala na. Kurt, ayaw mo na mag-preach? Ayoko na, kuya yan. Ikaw, Noriel? Ayoko na rin, kuya yan. Sige, si Jaya na lang. No? So, hindi natin ini-encourage, mga kapatid yon. But, whatever means na pwede tayong magamit ng Panginoon in His service, dapat, yes, Lord. Yes, Lord. Ready for service. Sino po bang sesyaran dyan? Ilan po sila? 10? Ay, si Ate Dayang yan. Isa lang. Ako na. Okay. So, 1 Timothy 4, and ito na po. May promise kasi hindi lang sa buhay na ito. Ano ang sabi in that which is to come? May promise po. Sabi niya, for bodily exercise, profiteth little. Di natin dinidiminish. Merong profit. Merong pakinabang yung bodily exercise, pero panlupa lang yun eh. Kaya nga little eh. Temporal. But godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come. Live godly. Think like God. Do what God does. Labor together with Him. Hindi nakakalimot ang Diyos. Ang tao makakalimot sa ginawa mo.
Maring di ka maparangalan, di ka masabihan, hindi ma-include yung pangalan mo sa mga recognition, okay lang. Nakikita ng Diyos lahat. Amen. What you had done for Christ should not be boasted. Hindi dapat natin pinagmamalaki. But our glorying should be in the Lord always. Sa Panginoon lang tayo nag-glory. Amen. So, kaya sabi niya dito sa panghuli, this is a faithful saying and worthy of all acceptation. We could place our faith and trust on these matters. Let us be studious. Maging masipag po tayong mag-aral ng Word of God. Makinig po tayo ng mga lesson. Makinig po tayo ng mga preaching. Maging sumamba tayo sa Diyos. Maging desirous tayo na makilala pa natin ng Diyos. Amen. Hindi lang yung matuto lang tayo ng salita ng Diyos, kundi desire natin, Lord, gusto pa kita makilala. I want to know you more. Yung salita mo at yung kalooban mo. At kapag pinipray natin yun, handa ba tayong i-pray, Lord, kung anong kalooban mo, yun po susundin ko. What your will is, that will I follow. Mahirap nun. Amen. Mahirap yun. Pero kung godly tayo, nagiging godly tayo in Christ Jesus, ma-apply po natin yung bagay na yun. Know the faith, do not depart from the faith, exercise thyself unto godliness. It is profitable not only in this life, but in that which is to come, in eternity. There is a reward awaiting us, brethren. Keep the faith. Press toward the mark. Be faithful to the cause of Christ. To Him be glory forever and ever. Amen. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa tanghali po na ito, araw na yung binagkalob sa bawat isa. Thank you, Lord, for your words. I know a lot hath been said, uttered this morning. But one thing is important para sa kanila ng mga bisita po namin, mga mahal po namin sa buhay, who have not yet trusted in Christ. Ama, continue to convict their hearts of their need of Jesus Christ. Let them know na guilty po kaming lahat sa condemnation. Guilty po kami of the wrath of God. And if we will not place our faith in Christ, we will continually be lost and eventually condemned to an eternity of punishment and fire in the lake of fire. Ama, hindi po yun yung kalooban nyo sa lahat ng tao. Ang kalooban nyo po yung masave ang lahat. Nawa maging clear sa kanila ng kaligtasan ay matatagpuan lang kay Kristo Jesus. For us who are saved, who already are in the faith, who already have placed our faith in Christ, nawa po maging faithful po kami. Kagaya po ng sinabi mo sa salita mo, there will be persecutions sa kanila na mamumuhay godly in Christ Jesus. Huwag nawa kaming bumitaw. Patatagin niyo po ang pananampalataya ng bawat isa. Ipag-intindi niyo po na maigi sa puso ng bawat isa na ang kaligtasan na kay Kristo Jesus ay hindi po sa pamamagitan ng aming gawa, kundi sa ginawa lamang ni Kristo Jesus. Lord, these prayers we give Thee. And I pray for this church that we will be found faithful until You come. In Christ's most precious name, Amen and amen.